Sa wakas, naipunla mo na sa akin ang iyong binhi. Kakaanak na tayo, Almiro. Yan! Maging ginto ka na! Ay! Ano nakikita mo? Isang sisidlang matagal ng bulok. Ikaw at ang iyong ina ay isinumpa upang maputol na ang inyong lahi at matigil na ang masamang diwani sa buong Paladino. Bakit po ako nahilo? Sintomas na isa nagdadalang tao. Nagdadalang tao? Buntis ka. Lalabas at lalabas din ang katotohanan. Tandaan mo, Bawana, hinding-hindi ka magsisilang ng sanggol kahit kailan. Nakikialam kayo ng buhay na may buhay eh. Kala nyo bubusilak nyo. May mga baho din kayo, no? Eh, yung kaibigan mo, pinagbobontes, may tatay ba? Wala naman. Miss na miss ko na si Lara. Kung maaari ko lang sana siya makita. Makasama mo rin. Ate, tama na. Baka makasama pa yun sa baby. Sama kasi ng bunganga ng mga chismosang yun. Dapat sa kanila, sinasabuyan ng asin ito sa mukha. Tama naman ang sinasabi nila. Buntis ako. Pero walang asawa. Pero di ba, Ate Lara, si Kuya Almiro ang tatay ng baby? Pero nasan siya? Wala na si Almiro. Lara, siya pa rin ang ama ng anak mo. Aanin ko naman ang katotohanan iyan, Inay. Kung wala naman siya sa aking tabi. Pati hindi natin paalam kay Almiro. Para ano pa? Para alam niya. Para nang matulungan ka niya sa pinagdadaanan mo. Umalis siya at nagpaalam. Nagpakasal na siya sa iba. Wala na siya sa buhay ko. At wala na rin siya sa buhay ng magiging anak ko. Saan ka na naman pupunta? Huwag ka masanay questionin na lahat ng kinikilos ko. Mabibigo ka sa isasagot ko. Pupuntahan mo na naman si Lara. Almiro, hanggang kailan mo ba ako titikisin at pahihirapan? Walang katapusan. Kagaya ng kabiguan na nararamdaman ko ngayon. Dahil sa mga kagagawan mo. Almiro, huwag ka umalis. Nakikiusap ako sa'yo. Huwag mo akong iwan. Ano ba ang dahilan para manatili ako dito? Hindi kita mahal. Paano kung sabihin ko sa'yo? Buntis ako. Lara? Inay, kaya ko ba itong mag-isa? Anak, hindi ka naman nag-iisa. Andito kami ni Bambi, hindi ka namin pababayaan, anak. Inay, natatakot ako. Paano kung dumating yung araw na tanungin ng anak ko kung sino ang itay niya? Ano ho ang isasagot ko sa kanya? Sabihin mo sa kanya ang totoo. Sabihin mo sa kanya na minsan sa buhay mo, dumating at nakilala mo si Almiro. Nagmahal ka ng totoo, tapat. At dahil sa pagmamahal na yun, nabuo siya. Anak, isisilang mo, magiging anak ninyo ni Almiro ng taas noo, Lara. Hindi mo siya dapat ikahiya. Dahil nagmahal ka ng totoo at yun ang mahalaga. Hindi mo rin dapat isipin na kung ano mangyayari bukas.
Pagkasilang mo sa batang yan, mamahalin natin siya ng buo. Sa buong pamilya. Ikaw, ako at si Bambi. Apat tayo. Isang pamilya tayo. Kahit wala si Carlos. Kahit wala si Almiro. Buntis ka? Paano nangyari yun? Masakit mang sabihin, pero nung gabing inakala mong ako si Lara, may nangyari sa atin, Almiro. Nakatanim na ngayon ang iyong binhi sa aking sisidlan. Magiging ama ka na, Almiro. Talaga? Oo. Sumama ka sa akin. Saan tayo pupunta? Kayo, Gayna. Titingnan ko kung nagsasabi ka ng totoo. Ate, may tenga na ba si baby? Maririnig na ba ako kapag kumanta ako? Wala pa siyang tenga, Bambi. Kasi maliit na maliit pa siya. Hindi pa buo ang parte ng katawan niya. Pero buhay na siya. Oo, buhay na siya. Buhay na dapat pangalagaan at mahalin. Kahit ngayon pa lang. Lara? Itay? Almiro, kailangan ba talaga natin kumonsulta kay Ugayna? Hindi pa ba sapat ang paglipas ng panahon para malaman mong buntis talaga ako? Malalaman mo rin naman yun eh. Gusto kong malaman hanggat maaga. Wala akong tiwala sa'yo at sa maaari mong gawin. At hindi kita bibigyan ng pagkakataon para malinaw ako ulit. Tanging si Ugayna lamang may kapangyarihan para malaman kung totoo ang dinadala ng iyong sisidlan ang aking binhi. Maligayang pagbisita, mahal na prinsipe. May nais sana ako malaman, Ugayna. Tila alam ko na ang dahilan ng iyong pagparito. Anong ibig mo sabihin? Nauna nang kumonsulta sa akin ang iyong asawa. At alam ko na ang totoo. Basta ka na, anak. Balitaan ko yung nangyari sa'yo. Totoo ba? Totoo bang nagdadalang tao ka? Opo, Itay. Magiging tita na po ako. At magiging mami na po si Ate Lara. Sino mama? Alam niya ba ang kalagayan mo? Hindi po. At hindi niya po malalaman. Anak, ako pa yung nagawin yan sa'yo. Ang sakit, Itay. At ganito rin ang eksaktong naramdaman ko nung malaman kong iniwan mo si Inay. Iba naman ang sitwasyon namin ng inay mo eh. Paano nagkaiba? Nang iwan ka rin, ipinagpalit mo siya sa ibang babae. Itay, napakasakit nun kay Inay. At ngayon, naramdaman ko rin ang kabiguang pinagdaraanan niya. Dahil ganun din ang nangyari sa akin.
Iniwan ako at ipinagpalit ako ni Almiro sa iba. Lara, I'm sorry. Gusto ko na naman kayo mahalin ni Bambi kahit wala na kami ng inay mo eh. At anong ginagawa mo rito sa pamamahay ko? Dinadalaw ko lang yung mga anak ko, Dela. Hindi ka nila kailangan. Umalis ka na. Anak ko pa rin sila. Hindi mo mababago yan. Ang kapal din ng mukha mo, no? Pagkatapos ng lahat ng ginawa mo. Mula nung sumama ka kay Mayang, tinanggal mo na lahat ng karapatan mo sa mga anak ko. Kaya pwede ba, Carlos? Hindi ka namin kailangan. Lumayas ka na. Patahimikin mo lang kami, Carlos. Lumayas ka na. Umalis ka na. Nakikiusap ako, Itay. Iwan mo na kami. Umalis ka na! Anong alam mo? Ipinakita niya sa akin ang kanyang sisidlan. Nais niyang malaman kung nakatinim na ang iyong binhi sa kanyang sisidlan. At ano naman ang iyong natuklasan, Ogayna? Binabati kita, mahal na prinsipe. Nasa sisidlan na ng iyong asawa ang iyong magiging anak. Siya'y buntis. Totoo nga yung sinasabi, Bawana. Buntis ka nga. At dinadala mo ang ating magiging anak. Sinabi ko naman sa'yo, hindi ba? Magiging ama na ako. Hindi ka ba natutuwa, mahal kong asawa? Kailangan malaman ito nila ama at ina. Oh, Jerry, napadalaw ka. Di ba sabi ko naman sa'yo, pagkagaling ko ng opisina, didiretso ako dito para dalawin ka. Kamusta ka na, Lara? Ang totoo, hindi ako ganun kabuti. Marami akong hirap na pinagdaraanan ngayon. Si Almiro pa rin ba? Di ba ang sabi mo, pipilitin mo na makamove on? Yun din ang akala ko, Jeric. Nandito ako para tulungan ka. Hindi sa pagkakataong ito, Jeric. Pag nalaman mo ang kalagayan ko, hindi magiging makatarungan sa'yo ang pagdadalaw-dalaw mo dito at panunuyo. Jeric, tatapatin na kita. Wala nang patutunguhan ng pagkakaibigan natin. Kundi hanggang dito na lang. Lara, huwag mong isara ang puso mo. Nandito ako. Handa ako maghintay. Jeric, huwag mo nang sayangin ang panahon mo. Mas sinasayang mo ang panahon mo kung patuloy ka nga asa kay Almiro. Hindi mo ko maiintindihan, Jeric. Ako hindi mo naiintindihan, Lara. Lara, mahal kita. Buntis ako. Buntis ako at si Almiro ang ama. Kumusta ang naging reaksyon ng mahal na hari at mahal na Reyna? Natuwa ba sila na malaman nilang buntis ka? Hindi ko alam interesado ka pala sa reaksyon nila. Ang totoo niyan, mas interesado ko sa reaksyon mo. Hindi mo siguro yung nakala na magsisinungaling ako para lang sa'yo? Dapat ba ako magpasalamat? Hindi ko kailangan ng pasasalamat. Gusto kong magkaroon ka ng utang na loob sa akin, Bawana. Bakit? Simple lang. Para pag ako naman ang humiling, hindi mo ako mapapahindian. Makapangyarihan ako, Ogayna.
makapangyarihan at tuso. Kaya kung may binabala ka, binabalaan kita mag-ingat ka. Huwag mo akong subukang isahan. Huwag ako ang balaan mo. Ikaw ang may kailangan sa akin ngayon. Baka nakakalimutan mo. Nasa aking mga kamay ang sikreto mo. Kailangan mo ang tulong ko para panindigan kay Almiro sa buong Paladino kasinungalingan ng pagbubuntis mo. Buntis ka? Oo, Alam ba ni Almiro? Paano yung bata? isisilang ko siya at palalakihin. Aalagaan ko siya at mamahalin sa kaya ng maaabot ko. Nang mag-isa? Wala na akong magagawa, Jeric. Ako meron. Meron akong magagawa. Jeric. Lara, hindi mo kailangan suluhin ang lahat ng ito. Nandito ako. Handa akong tumulong. Bibigyan ko ng pangalan niya magiging anak mo. Hindi, Jeric. Hindi ako papayag na akuin mo ang isang responsibilidad na hindi naman ikaw may gawa. Hindi rin ako papayag na isilang mga bata na walang kinikilalang ama. Jeric, wala kang karapatang makialam. Meron, Lara. Dahil kung babaeng mahal ko. Huwag kang magpakahangal sa nararamdaman mo, Jeric. Ayokong magsisi ka sa bandang huli. Hindi ako magsisisi. Dahil hindi ko to ginagawa dahil para sa'yo. O sa magiging anak mo. Ginagawa ko to dahil para sa akin. Ito ang gusto ko. Ito ang desisyon ko. Jeric. Hindi pa man nararamdaman ko na magiging mabuting ama ka, Almiro. Salamat, Ama. Sana maging kagaya ko kayo. May pag-aalilangan ka ba? Iba ang sitwasyon ko. Hindi ko mahal si Bawana. Pero nasa sisidlan niya ang aking magiging anak. Nag-aalala lang ako na baka makaapekto ito sa pagpapalaki sa bata. Kung ganun, bigyan mo ng lunas ang suliraning iyan. Papaano? Baka panahon na para palayain mo si Lara. Baka ito na rin ang pagkakataon upang mahalin mo si Luana. Kahit na masama pa siya noon. Naniniwala ako na ang kapangyarihan ng pag-ibig ay kayang baguhin ang sinuman. Kasal na kayo ni Bawana, Almiro. Pinag-isa at pinagbuklod kayo ng ating kaharian. Bigyan mo siya ng pagkakataon. Lara, bigyan mo ng pagkakataong mahalin ka. Pakasalan mo ako. Lara. Lara, mula na makabalik tayo mula sa Paladino. Sa araw-araw na pagsasama natin, lagi ko dala-dala tong singsing na to. Nagbabaka sakali ako na dumating ng pagkakataon, maibigay ko sa'yo to, kasabay ng proposal ko. At iniisip mo na dahil buntis ako, madali kong matatanggap ang alok mo? Jeric, hindi. Nagkakamali ka. Lalo kung hindi matatanggap ang alok mo. Lara. Hindi ko hahayaang ikaw ang managot sa buhay na dinadala ko. Pero nakahanda ako, Lara. Hindi, Jeric. Hindi talaga. Makakaalis ka na.
Mother B, ambisyosang frag din pala yung ugay na yan. Katulad ko rin siyang isang diwani naghahangad ng mas mataas na lugar sa Paladino. Anong hihilingin mong kabayaran? Kapangyarihan, Bawana. Kapag naging hari at reyna na kayo ni Almiro, gusto kong hatiyan mo ko ng kapangyarihan. Gusto kong gawin mo kong punong tagapayo sa buong kaharian. At pumayag ka naman, Mother B? Ay! Wala nga akong magagawa. Kailangan ko ng kasabwat. At siya lang ang may tanging kakayahan. Napapaniwalain silang lahat na buntis ako. Hanggang kailan ka magpapanggap, Mother B? Sa paglipas ng panahon, Mother B, alam ng lahat na kailangan makita nila yung iyong sisidlan sa loob ng hardin ng mga uyayi at Mother B, kailangan may makita silang mabuo na sanggol sa loob nun, no? Nahihilo ako sa'yo! Saka ko naiisipin yun. Ang mahalaga ay ngayon, napapaniwala ko sila na buntis ako. At marahil makukuha ko na rin ang atensyon ni Almiro. Oh. At hindi magtatagal, makukuha ko na rin ang kanyang pag-ibig. Lara, ba't hindi mo naman tinanggap yung proposal ng tao? Pait-pait pa naman ni Jeric. Tsaka alam mo, wala ka na mahanap na katulad niya. Mas kawawa naman si Jerry kung tatanggapin ko ang alok niya. Hindi naman niya kailangan magsakripisyo ng ganito, Mini. Eh ano naman ngayon? Mahal na mahal ka naman ng tao. Pero Mini, ayoko namang samantalahin yung pagmamahal niya sa akin. Lalo na't alam ko na hindi ko naman yung masusuklian. Almiro, saan mo pa talaga ako dadalhin? Huwag ka na magtanong. Sumunod ka na lamang. Almiro, hindi ko pa rin maintindihan kung bakit mo ako dinala dito. Noong nasa sisidlan ako ng aking ina, madalas siya magpunta sa lugar na ito. Malaki yan na itutulong sa kanya nito. Ang kagandahan at ang kapayapaan nito. Mga bagay na gusto ko sanang maramdaman mo, Bawana. Para maging maayos ang iyong pagbubuntis. Yun lang naman pala. Akala ko naman kung ano. Bawana, mahalaga para sa akin na maging maayos ang iyong kalagayan. Lalo na't dinadala mo sa iyong sisidlan ang ating magiging anak. Alam mo kung anong makakapagpasaya sa akin, Almiro? Ikaw. Simula ngayon, Bawana, nangangako ako na hindi na ako gagawa ng mga bagay na ikakasama ng loob mo. Talaga, Almiro? Alang-alang sa ating magiging anak, handa akong gawin na lahat. Ibig sabihin ba nito, handa ka na rin mahalin ako? Okay lang ba sa iyo, Adela, kung suruin namin mabuti itong codes mo? Bakit po? May problema po ba? May nagpunta dito, nagbebenta din ng golden egg. Bugok na itlog na kinulayan lang. Eh, kilala niyo po ba kung sino yung nagbebenta ng golden eggs? Buntis ang salot ng makupang. Ang mga kagaya mong chismosa ang salot. Walang iyak ka! Ano mo? Nandito ka ngayon
sa harapan ng mahiwagang salamin. Iisa lang ang naiisip ang dahilan kung bakit. Huling pagkakataon na to, Alexia. Gusto ko lang malaman kung ayos na ang kalagayan ni Lara. Lara, hindi ako natatakot. Kahit paulit-ulit mong tanggihan. Si Jeric yun ah. Parang nagpo-propose na siya kay Lara. Tatanungin kita muli. Will you marry me? Sa kabila ng lahat, minahal mo ako. Inibig kung ano ako at hindi pilit pinago. Sa tulad kong aba, may nakalaan pa rin pala ng ngiti, kapalit ng mga pagdurusa.